Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes at good morning, good evening po sa inyong lahat. Yun. Kumusta po kayo mga minamahal namin ng mga kabisnes sa Luzon, Visayas, Mindanao at saka siyempre mga kabisnes nating minamahal dyan sa ibang bansa. Yun. Yun po, good evening Ate Ninit. Andito po si Ate Ninit po mga kabisnes. Baka lang yung 50. Ay, hindi na rin pa injection. Isang ba yun? Isang ba? Andyan lang ko sa likod dito. Maganda. Saan na sa biyahe? Ayan po, si Ate Ninit po mga kabisnes. May utang tayo sa kanya na bati ko na sa ating munting channel. Ka-business! Hello, kamusta? Okay lang po. Uwi na kami ng Iloilo naman bukas. Sarap boy, ano? Apo. Uwi lang. Balik po kayo ng Iloilo. Sa linggo na naman kami doon. Yun po mga kabisnes, balik po tayo mga kabisnes. At pasensya na po kayo doon kanina mga kapapi, mga kabisnes, kasi yun nga ang problema ng cellphone ko, naghahang. Ano po mga kabisnes, kaya yung usapan po namin ni Ate Ninik hindi po natapos kasi bali yung karugtong po noon mga kabisnes, nagbayad po ako ng ilaw at saka tubig kaya Ate Ninik mga kabisnes. Kaso lang yun nga, naghang yung cellphone kaya bigla na lang po naputol mga kabisnes. Pasensya na po kayo mga kabisnes kasi yun nga na yung cellphone. At si Ate Ninit daw po mga kabisnes, isang linggo siya doon sa sa Iloilo, yun po ang sabi niya. Kaso lang yun nga, hindi natin napatuloy kasi nagkaroon ng problema ng cellphone mga kabisnes. So naman po siya mga kabisnes, okay naman siya, kaso lang nagsusumpong na talaga yung kanyang yung sakit, yung hang, ayun. Kaya kung napapansin nyo po minsan mga kapapi, mga kabisnes, pasensya na po kayo dun sa minsan na nai-upload ko na nawawala kasi sa kakapindot ko para maibalik po yung pagkahang niya, iba po yung napipindot, nabubura. Ayun po. Kain po pala tayo mga kabisnes at kakarating ko lang din po yun ang aming ulam. Yan po. At saka ito po mga kabisnes, yan. Tsaka ano po pala mga kabisnes, dahil lang po mga kabisnes babalikan ko po kayo. Ika po mga kabisnes, dahil nga sa sira yung natin cellphone mga kabisnes. Sa sunod, mayroon na po akong cellphone na bago mga kabisnes. At darating na rin siya. Yun. Salamat din po sa siyempre may naipon din mo na kaunti mga kabisnes. Kaya nakabili pero tayo ng bagong cellphone. Kaya hindi na rin po magluloko mga kabisnes. At saka isa pa dun sa kay Ma'am Jocelyn Torres na humiling po siya ng baguhin yung upload ng ating channel ilipat sa medyo kasi nagbago yung kanyang schedule yata sa oras mga kabisnes. Pasensya ka na Ma'am Jocelyn kasi naka-schedule po sa bawat isa sa amin na kagwang na sa oras na yon kailangan po namin na mag-upload ng ganung oras, ma'am. Kasi may sinusunod po kami na regulation sa pag-upload. Kaya pasensya ka na. Hindi basta-basta po na nililipat yung pag-upload kasi po magkapatong-patong na po mga kabisnes. At yun nga, itatry ko na sasabihin na magpalit po kami ng upload. Kaso lang hindi po sila papayag mga kabisnes kasi magkalito-lito na po yun. Mapasensya na po ma'am. Pwede mo naman siguro panoorin kahit na po tanghali o hapon.
Yun. At least mapapanood mo yung na si Kuya mo damulag. At siyempre, nandun ka pa rin. Araw-araw naman tayo na nagbabatian dyan sa pagbablog natin. No? Ano po mga business, kasi kayo po yung solid na taga-subaybay ng Ka-Business Official, yung Papa Dins TV at saka Family Ka-Business. At saka siyempre po, huwag nyo na pa rin din po kalimutan, Ma'am Jocelyn, yung Mrs. Kibi Official. Yun. Subscribe nyo na rin po, Ma'am. Kasi yan po yung ano namin, magulang, pinaati at ina namin lahat ng mga kagwang ngayon. Kahit po, alimbawa, mga kababi, mga kabisis, kahit hindi po kayo makapanood sa akin, at mapanood nyo lang po yung Ka-Business Official, Papa Dins TV, o kaya mga kapatid yung kagwang, o kaya pambili ka-business. Masaya na po ako noon, Ma'am Silin, na at least nakapanood ka, kasi bawat isa po sa amin, pamilya po. Yun, parang napanood mo ako, hindi mo silang panood, parang nakikita mo rin po ako, at nakikita mo rin po sila, kasi ka-business din po ako. Ayun. Maraming salamat sa yung tulong at suporta, Ma'am. Yun. Ganun din po kay Pretty May 143. Yun. Lagi siyang binabati si Prissy. Kamusta ka, ate ko? Yun. Nababasa ko rin po yun, mga ka-business. Pretty May, yun. Shoutout sa iyo. At saka kay Ma'am Telma Payopay, yun. Yun. At iniba niya yung pangalan niya yata. Nakalimutan ko lang yung apelido. Ayun. Parang sa nanay niya yata yung isang apelido. Tapos, yung isa parang nasa kanyang mister o ayun, ganun po. Shoutout sa iyo, Ma'am Tilma. Saan ka man, lagi ka po mag-ingat. Yun. Sheila, yun, Ma'am Sheila. Shoutout sa iyo, yun. Saka si Ma'am Nonis. Ma'am taga Pampanga, yan. Shoutout sa iyo, Ma'am Gloria Nunez, yan. Nakalimutan ko na, talagang matandaan si Kuya Damulag, mga ka-business. At siyempre sa aking kapatid dyan na lagi nanonood, yun, shoutout sa iyo, kapatid ko. Yan. Sa mga anak ko dyan, shoutout sa inyo. Pasensya na kasi talagang sobrang gipit ng buhay ngayon. Paunti-unti lang yung support yung mga business. Yun na lang sa kanila. Sobrang saya kasi yun, nagkita-kita na naman kami ng mga kapatid kong kagwang. Ngayon, kanya-kanya naman yung kwento doon, mga pagbablog, kung paano gawin. Siyempre yung mga, hindi pa rin sila na, yung mga pagtuturo sa akin, yung kakulit, ayun, sa kay Medyo, congrats sa iyo, Medyo, kasi, excuse me, bumalik ka na sa Ka-Business Official, yun. Thank you very much sa iyo. Sobrang po kasi itong mga Ka-Business, kaya ginagito ko kasi sobrang alay siya. Yun, hindi pa rin po siya masyadong magaling pagka, kaya hindi po masyadong, mas maganda pa nga po mga Ka-Business na naglakad-lakad ako, kasi hindi masyadong iniinda kasi ganito po na nakaupo lang ako. Grabe yung kanyang pangangalay. Kaya tinitiis ko na lang po. Pero may gabat naman po ako, mga Ka-Business. Kasi, ayun po, no? At siyempre, tsaka po, nabigla rin po ako kanina doon sa, sa mga pangyayari sa amin, kanina, mga Ka-Business. Kasi, ayun, hindi ko na lang po sasabihin po, mga Ka-Business, kasi mahirap na po. Yun. So, bukas, mga Ka-Business, mayroon kaming tawag nito project, yun. Mayroon kaming
sama-sama na naman kami mga kagwang, mga kabisnes. Yun, ulihan nyo po kung saan kami pupunta at kung ano ang aming gagawin. Kasi ito po mga kabisnes, for the first time ko lang din na magsama dito sa ganitong trabaho. At masaya po ito mga kabisnes dahil paligsaan po ito ng hindi po katulad nung nakaraan mga kabisnes na kung napanood nyo po yun palagi, grabe po talaga mga kabisnes yung napanood nyo po sa kabisnes official marami kaming marami kaming yung dito sa mukha tapos ayun naging babae po doon ito naging babae po ako doon ayun panood din mo ng mga business yung kulitan ng mga magkapatid na kagwang. Siyempre, nandun yung namin, pinakatatay, pinakakuya, yan doon, kuya ka-business. At siyempre, dahil sa mga performance namin, talagang lalong sumaya yung laro mga business. Shoutout sa iyo kuya, ate, ayun, Papa Dins, Boss D, Budang, magandang gabi. Siyempre kung umaga mong panood, magandang umaga sa iyo, magandang tanghali, magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre sa mga kapaka-business natin sa iba yung dagat yun. Good evening po, good morning, and magandang tanghali. Hindi ko po alam sa English, wala na po magandang tanghali mga business. Kaya pasensya na po kayo. Yun. At doon sa mga kabisnes sa pinsan ko na nagbati. Yun. Pinsan, kamusta ka na dyan sa probinsya natin? Ingat ka lagi dyan. Sa mga pamangkin ko dyan, yun. Nandyan. Ingat po kayo dyan, pamangkin ko. Lalo na yun sa mga anak-anak nyo, ingatan nyo sa init, ulan, yun. Para maiwas sa mga problema sa mga sakit ng mga kabata at napakahirap ngayon ng panahon at hindi natin alam kung ang takbo ng panahon kasi sobrang init tapos biglang uulan yan po mga kabisnes pero mas maganda nga po dito sa atin mga kabisnes kasi ganun lang sa ibang bansa na bigla na lang matinding kalabidad nakita natin yung sa mga Facebook na nagbabagsakan yung mga gusali, yun, baha dito, kung ano ng mga bayan laban sa bayan, ganun po mga kabisnes. Mas maganda pa nga dito kahit ganito lang. Yun, ulan, init lang po. Yun, at may iwasan na rin po natin yun pagka lagi lang tayo na bumabao ng tubig, yun, sa oras ng trabaho. At pagka mainit naman, pwede naman ako kapasilong dito. Hindi po katulad sa talagang bakbakan yung trabaho, yun. Sobrang ingat po kayo mga kabisnes namin minamahal kasi mahirap po na mawala ng isang magulang yung isang pamilya. Yun. So, yun nga po ng mga kabisnes, sana bukas samahan niyo kami muli ng mga kapatid kong kagwang kung saan po kami pupunta at ito sa tubig ang paligsahan nito mga kabisnes. Ayun. Nang po ito kanya-kanya pong diskarte kung paano po ang gawin mga business kaya grabe sandali lang po mga business na muligat lang pa ako sandali lang po ayun po mga business balik po tayo mga business yun at sa oras na ito mga business pagkatapos po na ito pupuntahan ko pa yun si tatay ngayon kasi galing po ako dun sa kanina sa ka-business house. Gusto ko sana na dumiretso doon si tatay kasi titingnan ko po kung anong
kanyang lagay doon kasi kahapon di po ako nakapunta doon. Titingnan ko sana kung mayroon pa siyang mga pagkain doon o anong kailangan niya. Kaso lang po, naisip ko nga po na diretso muna doon sa ilan ni Ate Ninit para magbayad ng kailangan kasi kinabukasan po mga business, alis na po sila. Baka hindi ko na rin po siya maabutan. So ngayon po, dumiretso po ako dito kasi may kaibigan kami dyan na magaling mag-ano sa cellphone, yung mga nagahang. Kaya ito po, nandito po ako ngayon. Kaya pagkatapos po nito mga business, pupunta po ako doon lagay para titignan ko po siya kung ano kanyang lagay mga business. Kasi bukas, mayroon muna kaming yan nga, punta ng mga kalugagwang. Tapos pagka sunod na araw yun, kasama ko na po si tatay mga business. Yeah, secret lang po ito mga business kung saan kami pumunta at kung ano namin gagawin namin mga business. Tatay. At saka siyempre para matuwa po yung matanda mga business siguro, araw-araw isama ko po siguro si tatay mga business para hindi siya gala ng gala na katulad nung nakaraan na yung subscriber na galing ng Antipolo. Ayun nga, nagulat ako sa kanyang sinabi na si tatay doon nakarating sa kanila. Yun. Kaya alaman ko rin ngayon kasi kung saan siya, baka gumala na naman po mga business o wala siya doon o walang makain. Yun. Kasi hindi po ako mapakali po mga business pagka isang araw na hindi ako makapunta doon kasi baka ano na naman ang kanyang ginawa. Ayun. Buti sana kung may naka-monitor sa kanya na ibang kapatid ko, wala po, wala tayong masahan. Kaya siyempre, matanda na rin siya at ito na rin din yung paraan ko na maitulong sa kanya kasi wala naman po akong kayamanan mga kabisnes. Para ang akin lang na maibigay sa kanya yung bilang paggaganti ko ng utang na loob sa kanya o bilang isang anak sa magulang. Noon kami ang kanyang pinalaki, ngayon siya naman yung alagaan namin mga kabisnes. Yan, di ba? At yun nga po wala akong masahan na iba kundi doon lang sa kapatid ko sa probinsya. Kaso lang yun nga, medyo nagkaroon ng problema din doon mga kabisnes. Kaya pag-isipan ko pa rin po kung paano ko siya mailagay si tatay sa maayos mga kabisnes. Kasi kung ibalik ko rin po kasi siya sa Pag-asa mga kabisnes doon sa bahay ni Ibong. Ang problema po doon kasi pinupuntahan siya ng mga kamag-anak ko doon tapos dadalhan ng gin. Hindi rin po siya makatanggi kasi gin na po yun mga kabisnes. Inumin na hindi kayang tanggihan ng matanda. Sinsya na tayo kung mapanood mo ito ha. Kaya gusto ko sana na doon po siya mga kabisnes kasi makikita ko siya. Kaso lang ang problema po pagka ako na may pumasok pagbalik ko doon na nagiinuman na naman. Si kuya po mga kabisnes okay lang din po sa kanya mga kabisnes. Kaso lang siyempre ayaw din naman po na siyempre diba kung sa amin niya po grabe yung pagdepende namin na hindi masira sa kay kuya, sa inyo po mga kabisnes, sa mga viewer, di ba? Tapos si tatay gaganon-ganon na lang. Kung hindi ako magsabi kay kuya na itatago ko rin kay kuya na si tatay umiinom, di ba? Napaka sagwa naman po yung mga kabisnes na sa ibang tao niya pa malalaman. Kaya sinabi ko na rin po na ganun yung nagawang tatay doon sa bahay ni kapatid na Bungo. Yan. Kaya ganun po. Kaya po sana mga kabisnes, mga kapapi, maintindihan niyo po yung mga sa akin, na akin loobin na ganun po yung nagawa ko kay tatay. Kasi po hindi siya pwedeng konsintihin na kabisnes. Kasi hindi dapat yun. Kung ako nga po mga kabisnes, kahit itanong niyo po sa kay kuya, sa mga kapatid ko, hindi po ako umiinom
Kasi alam ko na po mula nung bata pa ako, nangyayari sa kay tatay, ganun. Kasi nung mula pa pong bata kami, si tatay ganyan na. Lasinggero na talaga po mga business. Nasa kanya na yung pag-iinom ng alak, yung kung ano pa rin po na mga gala-gala, kung saan saan nakarating. Kita nyo po, may edad na kung saan saan pa nakarating. Ayun, so sobrang hanap ko, ilang araw. Tapos nandun pa rin sa Antipolo. 3 araw naglakad bago nakauwi ng Caloocan, mga business. Ayun, Sunny Boy, Junias yun. Sana mapanood mo ito. At yung sinabi mo sa akin, totoo nga yun, mga Sunny Boy, na si tatay nakarating ng Antipolo. Yun ang inamin niya. Pero hindi niya daw alam yun kasi ang lugar na yun, kung hindi nagsabi sa kanya yung mga pinuntahan na doon na yun ay Antipolo. Kasi ang sabi po sa kanya, Pampanga daw po yung mga wala naman si tatay alam doon sa lugar. Kung alin na lugar yun. Kasi nakita siya ni Sunny Boy, naglalakad sila sa karsada, sinakay niya. Sabi niya, si Tatay Franco po ito . Kaya nung tinanong ko siya doon sa vlog ko, kung paano niya nakilala si Tatay Franco, doon pa daw nung sinanay na tinutulungan pa ni Kuya ka-business. Yung una-una pa na mula na una-una na tulong ni Kuya ka-business kay tatay, na si tatay pumunta tapos dinala ni tatay si Kuya ka-business doon sa bahay ni nanay. Yun po. Kaya ako po nakilala ni Kuya ka-business. Yun. Kaya dahil po yun kay Tatay Franco, mga ka-business. Kaya pasalamat pa rin ako kay tatay dahil sa kanya, siya yung ginamit ng Panginoon na makilala ko ni Kuya ka-business. Ayun. Kaya thank you very much pa rin tayo sa'yo. Kaya niya ka dyan, mayroon akong regalo sa'yo. Ayun, relax lang dyan. May puntahan muna kami na bukas ng mga patid ng kagawang kasi paligsahan ito. Palakihan ng to. Premyo. Mga business tingnan natin kung sino mananalo na libo-libo bukas yun. Joke lang po yung mga ka-business. Huwag nyo seryosohin kasi ito po lang. Yun, baka sabihin naman ng mga ka-business damulag. Nagsusulo ka na naman . Ayun nga po, pasensya kayo. Doon sa mga pagkukulang ko, sana punuan nyo na lang mga ka-business. At gusto ko sana na mabasa yung comment nyo dyan sa comment section para maano rin po kung anong dapat kong gawin. Sabagay po kasi marami din mga ka-business na nagsabi na matanda ka na Kuya Damulag, yung hindi mo na kailangan na turuan pa o anong bagay sa sarili mo na magdesisyon. Ayun po no. Siyempre kahit anong pangkomento niyan, babasahin ko yun at igalang ko po yun mga ka-business. Diba? Siyempre pasalamat pa rin po ako dahil kahit na ganito lang si Kuya Damulag, lagi po kayong nandiyan po yung suporta nyo at pagmamahal yun na walang sawa. At siyempre dun sa pagkukulang ko mga ka-business, nag-show na lang ko sa inyo na punuan nyo na lang at unawain nyo na lang dahil yan na ang kakayahan ng aking isipan. At siyempre hindi naman tayo talaga punong-puno yung isip. Hindi pa katulad ng mga ka-business natin iba na talagang nasa kanila na lahat yung talento mga ka-business. Yun. Kasi nasa kanila na lahat yung kaalaman. Kaya bahagian nyo po ako ng inyong kaalaman mga ka-business para mayroon din po tayong magagawang mabuti sa kapwa. Kung mayroon po kayong ibahagi sa akin na ikabubuti ko rin po mga ka-business. Siyempre, kapag nagtanim ko ng kabutihan, naani po kayo ng kabutihan. Yun. Yun, hanggang dito na lang po mga kapapi, mga ka-business.
Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa Ka-Business Official, Papa Lins TV, at Pamilya Ka-Business. Siyempre, Mrs. Kibi Official, yan. At dun sa mga kapatid kong kagwang, ngayon na walang sawang, nakawa siya kung damulag, ayan. At thank you very much po sa inyo mga kapapi, mga ka-business. Kung saan man kayo napanig ng mundo, lagi po kayong mag-iingat. At I love you all po sa inyong lahat. Never say goodbye tomorrow. It's another day. Birabanat lang po tayo mga ka-business. Thank you very much po. Sama-sama tayo hanggang dulo mga ka-business namin mahal.